They fought together as brothers in arms. They died together and now they sleep side by side. To them, we have a solemn obligation. Si Admiral Chester W. Nimitz. So dito tayo, ito basahin muna natin si President Franklin Roosevelt. Nakalagay dito, Pearl Harbor. Okay, December 7, 1941, a date which will live in infamy no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people, in their righteous might, will win through to absolute victory. If I remember nung panahon ng Pearl Harbor, parang surprise attack yata yun ng mga Japanese. So yun sa mga subscribers natin ng mga historians, yan, pakicorrect nga ako kung tama. Tatanungin ko rin yung grandmother ko kasi sa awa ng Diyos, she is 90 plus, nandito siya sa Baltimore, buhay pa naman. She was a history teacher, so siguro tatanungin ko rin. Siya yung asawa niya, yung lolo ko na nakahimlay sa libingan ng mga bayani kasi sundalo yung lolo ko during that time. So siguro naabutan nila yan. Yan. So dito tayo sa Pacific side, guys. Ito nga American Samoa nakalagay. Tapos Guam, Hawaii. Yan. District of Columbia. Ito. New Mexico. Yan. Utah. Idaho. Ayan, nandito na tayo uli. Pagpatuloy natin, Montana, North Dakota, Nebraska, West Virginia, Oregon. Yung naririnig yung aeroplano, guys, malapit kasi ang DCA dito, also known as Ronald Reagan National Airport. California, Iowa, mga taga-Saudi, Middle East, Assalamualaikum. Ayan, merong mga group of tourists dito. Ayan, ganito rin yung seal. Yan, yung kagaya doon sa may Atlantic side. Yan, tapos may seal dito ng World War II sa baba. So tara, diretso tayo pa gano'n. Florida, Arkansas, Maine. Merong tour guide dito, kaya lang may bayad yata. Wala naman nag-sponsor sa atin, so hindi na tayo sumama. Illinois. Kasi gusto ko sana itanong bakit nasa Atlantic side ang Philippines, wala dito sa Pacific. Kasi ito pinapakita natin mga states. Pacific ang nakalagay dito. Indiana, Ohio, Kentucky, Rhode Island, New York. Yan, sana makabalik ulit tayo sa New York. New Hampshire. Yan. Maryland. Yan. I love Maryland. Diyan kasi yung lola ko. Si Grandma. Maryland. Connecticut. New Jersey. Delaware. Maraming outlet dito sa Delaware. Masarap mamili. Wala lang pambili. So eto guys, yan, tignan natin to. Yan, nakalagay, our debt to the heroic men and valiant women in the service of our country can never be repaid. They have earned our undying gratitude. America will never forget their sacrifices. Si President Harry Truman. So ito nga, may tubig dito eh. So pinatay nila yung tubig, nagtitipid siguro. So ito siya, yan ang kabuuan yan. Yan. Yan, kunin lang natin ulit. Ito yung mga turista. Mga taga-ibang state to mga to eh. Tapos ito,
Pupuntahan natin yun dun si Papang si Papang Ibrahim. So dito lang tayo gawi guys kasi hindi ko pa nakita to mga may stars dito. Ayan guys, so kung nakikita nyo, ang daming stars dito. I think each star represents a soldier. Parang one star is 100 soldier na of course yun yung mga inalay nilang buhay para sa panahon ng digmaan. Doon kasi siya guys, so naka-indicate yung details doon. So may mga turista lang kaya hindi ko siya mabasa. Pero nakalagay dito, ayan yung naka-engrave. Yan, kung mababasa natin, here we mark the price of freedom. Yan. So each star represents yata a soldier. So tara, puntahan natin doon. Ayan, nakalagay dito the price of freedom. Freedom Wall holds 4,048 gold star. Each gold star represents 100 American service personnel who died or remained missing in the war. The 405,399 American dead and missing from World War II are second only to the loss of more than 620,000 Americans during our Civil War. So tama nga ako. Itong each star represents 100 American personnel. Meron kasi yata nito, although hindi pa ako nakakapunta, sa may American Cemetery, sa may BGC, yan, shout out sa mga taga BGC. So paki-like, share, and subscribe. So, ayun. Ang ganda pala dito guys. Ngayon ko lang itong nalipot. Ay, puntahan pala natin to, yung nandito. Puntahan natin. Ayan guys, so nakalagay dito, Battle of Midway, June 4 to 7, 1942. They had no right to win, yet they did. And in doing so, they changed the course of a war, even against the greatest of odds. There is something in the human spirit, a magic blend of skill, faith, and valor that can lift men from certain defeat to incredible victory. Si Walter, ano ba to? Walter Lord author? I don't know kung kanino pinapertain yan. Siguro nung time nung Japanese na pinasabog na yung Pearl Harbor. Nakalagay kasi dito China, Burma, India. So, eto nga, mukhang tama yata ako. So, nakalagay dito Pearl Harbor, Wake Island, Bataan, Corregidor. Oh, yung mga taga Bataan, kamusta? Nakaka-touch naman. Nakalagay dito. Galing. Coral Sea, Midway, Guadalcanal, tapos Southwest Pacific. New Guinea. Kasama yata ang Philippines dito sa Southwest Pacific. Although meron na doon sa Atlantic, naka-engrave yung salitang Pilipinas. Buna, Tarawa, Kwajalein, Attu, mga ano yata to, islands sa Pacific. Ito Central Pacific, yan nakalagay, Central Pacific. Saipan, Saipan nga. Saipan, ano ba to? Tinian, Guam, Philippine Sea. Wow, Philippine Sea. Peleliu. Leyte Gulf. Uy. Kamusta yung mga taga Leyte? Yan, sa Samar, Borongan, Eastern Samar. Yan, kamusta? Maraming salamat sa pag-subscribe. Nakaka-touch naman to. Luzon. Tapos nakalagay dito, North Pacific, oh. Grabe. Manila, oh. Talagang kasama ang Pilipinas, Iwo Jima, Okinawa, Japan. Tapos nakalagay dito, the war's end. Siguro nung tapos ang digmaan. Today, the guns are silent. A great tragedy has ended. A great victory has been won. The skies no longer rain death. The seas bear only commerce. Men everywhere walk upright in the sunlight. The entire world is quietly at peace. General Douglas MacArthur.
Si General Douglas MacArthur, di ba, yung famous line niya nung panahon ng Philippines, yung digmaan, yung I shall return. So, tanong ko nga sa grandmother ko. So, hopefully ma-refresh pa yung memory niya kasi matanda na rin yung grandmother ko. Kahit teacher siya ng history. At the age of 90 something na kasi siya eh. Yan. So, tara guys, punta naman tayo doon sa kabila kay Abraham Lincoln, kay Papang. Magbigay pugay lang tayo.